Yan. So, intact po, no? Salamat po sa paalala kay Love More. Yan. Okay, so, wala pong problem ang 2025 flood control project. Flood control budget ng 2025. Wala pong problema dahil ito ay intact pa at hindi pa po nagagamit, no? So, walang problem. So, pag-uusapan po natin ngayon, guys. Okay. So, okay, bago po natin pag-uusapan, ay atin po munang i-share itong ating live sa ating pong newsfeed para may makapanood din po, no? Share lang natin sa ating newsfeed para may makapanood. Yan, newsfeed. Yan. Yan. Okay. Okay. Yan, share natin. Share natin. Share po natin. Yan. Okay. Share po natin. Ayun din po, baka gusto niyo i-share din, no? Paki-share na rin po, baka gusto niyo pong i-share. Yan. Sabi niya? Marami pong nakurakot si Sara Duterte, no? Marami siyang nakurakot, no? So, pag-usapan po natin, maraming nakurakot si Sara Duterte, gabundok ang ebidensya, no? As in, gabundok ang ebidensya. So, hindi po siya po pwedeng i-save. Hindi po pwedeng ma-save dito si Sara Duterte kasi marami siyang nakurakot at hindi niya sinasagot yung mga katanungan sa kanya. Ayaw niya mag-undergo sa trial, so mananatili siyang magnanakaw sa puso at isipan ng mga Pilipino. Siya ay magnanakaw. Make sense? Okay. So, share ko lang sa 5 group tapos start na tayo. Share ko lang sa 5 group, tapos start na po tayo, ha? Okay. Okay. So, yan po, no? Okay na po. So, start na po tayo. Yan. So, okay naman po yung ating audio, no? Dali, tingnan ko lang audio natin. Yan. So, okay naman. So, eto nga po mga kaibigan, start na tayo. Lumabas po ngayon na ang 2025 budget ng flood control projects ay wala pong problema. No? No problem. Wala pong problema sa 2025 flood control project. As in, wala. So, lalabas po ngayon mga kaibigan na ang iimbestigahan lang ay yung sa 2024 pababa. At lalabas ngayon mga kaibigan na yung sa panahon ni PBBM ay 2 taon lang. 2 taon lang. Kasi noong 2022, pagpasok ni PBBM ng July 1, wala pa naman siyang budget niyan eh. At ang mga flood control niyan ay kay Duterte lahat. Kay Duterte pa. Wala pa naman siyang budget niyan. Ang nagpa-implement lahat nun ay ang Duterte administration. So, ang budget po ni PBBM ay 2023. Doon po, no? 2023 at 2024. So, lumalabas na 2023 at 2024 lang ang maiimbestigahan kay PBBM. At mismo sa bibig ni Grace Poe, kapag tinitingnan daw ang mga ghost flood control projects, lumalabas na pumupunta sa mga past administration. Pumupunta daw talaga, go back, no? Talagang bumabalik sa past administration. So wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng piliin. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay kailangan dito lang tayo sa 2023-2024. 2 taon lang kailangan kay PBBM lang, 2023-2024. Hindi pwede yun. Kasi along the investigation, nakita nila na yung mga ghost flood control projects bumabalik sa mga nakakaraang taon. Duterte administration.
Di ba? Meron ng COA eh. Yung COA, yung nakalimutan ko yung pangalan, nire-recomendahan din na kasuhan. Pati yung pinaka-chief ng COA, nire-recommend din na kasuhan sila. So lumalabas mga kaibigan, 2 years lang ang maiimbestigahan sa panahon ni PBBM, 2 taon lang. The rest ay Duterte administration. Na sinabi mismo ni Grace po, mga kaibigan, walang problema sa 2025 budget, yung flood control budget sa 2025 ay hindi pa nagagastos. Bakit? Naagapan ng Marcos administration. Dahil nakita ni PBBM ito, mga kaibigan, sa kanyang SONA, nakita niya, so ayan mga kaibigan, hindi pala ni-release ang budget para sa flood control. No? So, yan po mga kaibigan. Atin pong tingnan po natin yung sinasabi po ni Grace po. Panoorin natin yung sinasabi ni Grace po. So, lumalabas mga kaibigan, ang mga katiwalian, mga flood control, ghost flood control projects ay dito talaga sa panahon ni Duterte administration, no? So, tingnan po natin. Panoorin nyo to, guys. So, sa 2023 talaga, yan. Panoorin natin, sa DPWH, intact pa. So, alam niyo ba na ang 2025 budget ay intact pa, no? Yung sa DPWH, intact pa. So, ang sabi ni Senator Grace po, walang problem sa 2025 budget. So, ibig pa sabihin mga kaibigan, ang investigasyon ay papatak lang sa 2024. Makinig. Para malaman. Literally, kung titignan natin, yung panahon ni PBBM na iimbestigahan ay ang 2024 at 2023 lang. Kasi pagpasok niya, 2022, wala pa naman siyang ginagawang mga proyekto, no, di ba? Ang gumagawa ng mga proyekto ay yung past administration. So, sa 2023 talaga, yan talaga yung budget, no, na kay PBBM na, at saka 2024. So, 2 taon lang po ang maiimbestigahan, no, kay PBBM, 2 years lang. Kasi yung 2025 ay intact pa. Yan po ang sinabi ni Grace po. Well, actually, ako yung nagpapasalamat sa ICI. Nakita ko talaga yung kanilang, nararamdaman ko yung tapat na hangarin nila talaga na maayos itong problema natin talaga sa pagkasal ng pera ng bayan. So, pinexplica ko sa kanila yung naging proseso sa 2025 at naunawaan naman nila itong proseso na to. At ang mga kasing pinag-uusapan ng mga ghost projects ay bumabalik ng ilang taon. Sa 2025, awan ng Diyos, wala naman po kasi ini-implement pa. At in fact, now Secretary Dizon has actually stopped the implementation of most of these projects hanggat hindi pa nasusuri mabuti kung tama ba ang pagkalatag ng proyekto nito. Yan po. Alam niyo ba? Diba? So, ang 2025, walang investigasyon dyan dahil hindi, kumbaga, intact pa, hindi pa ginastos talaga para talaga sa flood control projects. Walang ghost flood control projects sa 2025. So, ang maiimbestigahan lang 2024, 2023, 2 taon lang kay PBBM. Lahat kay Duterte na. At anong sabi ni Grace po? Kapag tinitrace daw, kapag tinitingnan daw saan yung mga ghost flood control projects, bumabalik mga ilang taon na ang nagdaan. Lagot ang Duterte administration. Kaya naman pala, gustong-gusto nilang patalsikin si PBBM sa pwesto. Kaya naman pala nung September 21 ay talagang ginawa nila ang lahat ng paraan para patalsikin nila si PBBM sa pwesto. Kasi takot naman pala sila dahil alam nila na talagang end na. This is the end. End na ng kanilang pagnanakaw. O, di ba? End na ng kanilang pagnanakaw. So, ano kayo ngayon? Ayan na, kakasuhan na, no? Nirekomenda na ng DOJ, no? Kasi meron naman silang mga ebidensya na nakalap eh. So, nirekomenda na ng DOJ na kasuhan si Estrada, si Villanueva,
yung isang kongresista na babae, si Saldico, at saka si Alcantara. So sa ngayon, yan pa lang ang makakasuhan dahil yan pa lang yung buo na ang ebidensya. Pero meron pa daw lalabas na mga senador at hindi natin alam, baka may kongresista din at mga, alam niyo na, mga tao sa gobyerno. So lumalabas, mga kaibigan, na bumabalik sa past administration ang lahat. Kasi nga, 2023 at 2024 lang naman ang kay PBBM. Ang 2022, kay Duterte yan eh. Sa kanya yung budget na yan eh. Sa kanya yung pag-i-implement ng mga flood control eh. 2023 lang kay PBBM, 2024, 2 taon lang. Dahil ang 2025 budget daw sa flood control projects ay intact pa. So wala pang flood control projects ngayon na mga goals sa 2025. Kaya gugulong talaga ang mga puwet nitong mga DDS na to. Kaya naman pala, itong si Marcoleta ay atat na maging state witness si Diskaya at ginagawa niyang lahat para maging state witness si Diskaya. Kaya pala, no? Mga kaibigan, nakipagtalo pa talaga siya, no? Kay Senator Ping Lacson at kay DOJ Secretary Boying Rimulya, at ang gusto niya ay talagang maging state witness itong si Diskaya. At mind you, mga kaibigan, ngayon ang ginagawa naman ni Marcoleta, kini-question niya ang ICI. Talaga daw ba independent ang ICI? Talaga daw, at gusto daw niyang imbitahin din sa Senate. Nakita niyo, mga kaibigan, nakikita na ngayon yung panginginig nila sa takot, mga kaibigan. Bakit pati ICI na independent, na hindi naman mga politiko yan, questionin nila? Hindi naman mga makamarkos yan. Mga dilawan nga yan eh. Bakit nila questionin yan? Hindi naman yan politiko. Di ba? Kasi nararamdaman na ni Marcoleta na mukhang madidiin ang kanyang boss at ang kanyang mga kaalyado. Kaya mukhang nanginginig na talaga sila sa takot at talagang gusto nila na talagang gigil na talaga si Marcoleta, mga kaibigan, no? Gigil na gigil siya kay SOJ Secretary at saka kay Ping Lacson. Tinanong siya ni Ping Lacson, bakit pa masyado mong pinagtatanggol ang mga Diskaya? Tinanong siya, diba? Kasi halatang halata eh. Hindi lang si Ping Lacson ang nakalata, kundi ang sambayan ng Pilipino. Biruin mo, mga kaibigan, ayaw ni Marcoleta na magsoli agad ng mga ari-arian. Ang gusto ni DOJ Secretary Boying Rimulya, kung